binigyan ng kaalaman, binigyan ng boses, at binigyan ng konsyensya ni Umadapnon si Dumalabdab. Ginawa ni Umadapnon si Dumalabdab upang may kasama siya sa paglilaya para hanapin ang babae na sa panaginip niya. Makikita daw ito kung saan nagtatagpo ang langit at ang dagat. Laan ni Umadapnon si Dumalabdab na magiging mahirap ang kanilang paglalakbay at agad silang nagsanay at agad nagsimula ang kanilang pagsasanay. Sa di inaasang pangyayari, napatay ni Umadapnon si Dumalabdab dahil sa binitawan nitong atake na kasing bilis ng kidlat. Dinala ni Umadapnon si Dumalabdab sa kanilang kapatid na si Uwa Labinanyag na isang babaylan sa kanilang nayon. Binuhusan ito ng tubig, binabad sa alangis, at ginamitan ng mahiwagang gamot at nabuhay ito ulit. Nabuhay si Dumalabdab at naging isang lalaki. Naulit-ulit ng maraming beses ang pangyayari. At sa huling pagkakataon ay nagawa nila ito ang pagsanay. Pagkatapos nila magsanay ay pumunta na sa kanilang magulang upang humingi ng basbas para sa paglalayag. Ang sabi ni Ginong Ipitinan and Buyong Buralakaw sa mga uripon ay dali ng kanilang anak sa boat at dali ng kanilang gamit. At sila ay nagpaalala sa kanyang elder son tungkol sa patutunguhan nito at makakasalamuhan nito sa mga hindi niya kilala. Dahil pwede siyang makasalamuha sa mga taong makasalanan. Habang nagkakaroon ng kasiyahan, naririnig ang tunog ng gong at mga drums, biglang tumayo si Buyong Humadapnon at binigyang paalala ang mga uripon tungkol sa mga kalaban na huwag magpapatalo upang hindi sila mapasakamay ng mga kalaban. Lumilipas ang araw at linggo, natuloy-tuloy pa din sila sa pamamangka. Lumipas at sila ay malapit na sa daungan, na malapit din sa promontory na pagmamayari ng kanyang uncle na si Sarandihon. At isang messenger ang pinatawag para magpadala ng mensahe kay Buyong Sarandihon. Tuloy ang kwento kay Buyong Sarandihon. Punta at sasalubungin ni Buyong Sarandihon si Umadapnon. Nagmadaling pumunta ng dalampasigan at doon nagkita ang magtsuhi ang sabi ni Sarandihon. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Yung mapanlin lang na babae sa loob ng tarangban. Balita na mayroong nakakalasong batis doon. Pinabalaan kita. Hindi natin ito na ang marka ng aking kapalaran. Nakaupit na sa aking kamay ang kapalarang kailangan kong harapin. Ang sabi ni Umadapnon. Kung tiyo, aking tiyo Sarandihon. Ako'y maglalayag sa malayo at hahanapin ang maharlikang dalaga na may angking kagandahan. Ang maalinsang araw, ni isang hangin ay hindi maramdaman ng tagapag-ingat. Ang pinuno nilang nagngangalang sinangkating bulawan at tinatawag ng Umbay Kimayunin, Singkating Tibiyaw, isang natatangi, maganda at inaalagaan. Kilala bilang isang manuko. Balak nang pumunta ng dalampasigan upang maligo roon. Siya ay naglakad. Patungo sa tubig siya ay nagubad ng kanyang kasuotan. Tanda ko, nula ng bangka ni Umadapnon ay malapit na siyang dumiretso sa dalampasigan sa kinaroroonan ni Singkating. May isang babaeng nagngangalang Sinangkati habang siya ay naglalakad sa baybayin ay may napansin siyang isang malaking bangka na naglalayag sa karagatan at isa sa sakay ng bangkang naglalayag ay si Buyong Dumalabdab. Narinig niya ang malakas na tinig na sigaw ng isang babae, kaya naman agad niyang itinahanap ito. Nung napagtanto na baka ito ay isang panlilin lang lamang, walang pagdadalawang isip nang hindi huminto at hindi nag-alinlangan na lumiko at magtulungo sa ibang dako ang bangka at tuluyan na nga itong lumayo. Hindi kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan, ang dalagang si Sinangkati ay nagmatyag na may pagkasuklan habang ang naglalakbay na bangka ay papalayo na sa baybayin. Habang papalayo ang bangkang sinasakyan, lula nito ang isa pang dato na nagngangalang Buyong Humadapnon. Makinig kayo, sino ang tumatawag sa atin? At hindi ba't iyon ay sigaw na walang kalaban-labang isang binibini? Marapat lamang na tayo'y maging marangal, sapagkat hindi siya dato katulad natin. Tumayo siya at humarap sa pinto pagkatapos ay lumabas. Mataas na uri ng dato sapagkat siya ang pinuno ng nayon, pinuno ng buong lupain, Buyong Humadapnon. Matapos ipatawag ang mga dalaga, ay lahat sila'y tumutuon sa tarangka. Ang pinto ay mga puno. Ang tarangkahan ay puno ng mga babae, di hindi ng mga bintana. Talaga namang napakaraming mga dalagang makikita mo.
isang napakalaking grupo ng mga dalagang mahihigit. Dahil dito, ay napupuntang hininga si Dumalapdap na pinagmadali si Humadapnon na pumasok sa barangay. Dahil dito'y muling ipinaalala niya sa kapatid ang utos ng kanilang mga magulang na huwag tumungtong sa islang iyon. Ngayong sila ay nakatapak na sa lugar, ay nanganganib na hindi na sila makaalis pa. Ayon kay Dumalapdap, si Humadapnon ay pagod na nag-isip. Muli ay pinalalahanan siyang manahimik at irespeto ang mga dalaga upang sila nito ay paanyayahan. Sa mga tuwid, sinangkati ang pinuno ng mga babae ay tinanong si Humadapnon kung siya ba ay dadalaw na itinanggi naman ni Humadapnon. Ikinagalit ito ni Sinangkati at tinawag siya nitong mayapang. Sinabi niyang magpapaalam siya sa kanyang bunsong kapatid na nasa ikapitong silid. Si Lubay Haginon mahukbok-hukbukon. Tungkol ito sa isang iginagalang na guro, si Humadapnon, na nabighani sa paningin ng isang magandang dalaga sa tabing dagat. Ang kwento ay nag-uumpisa sa isang deck kung saan si Humadapnon ay nagmamasid at nakita niyang isang kaakit-akit na dalaga. Agad siyang nabighani sa kanyang kagandahan at nagsimulang isipin siya bilang isang potensyal na kasintahan at kapareha. Si Humadapnon, na nabighani at naguluhan sa paningin ng dalaga, ay tumawag sa kanya. Tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Ang dalaga bilang tugon ay nag-iling ng kanyang ulo ng malandi. Ginagamit ang lahat ng kanyang grasya at karisma upang akitin si Humadapnon. Binanggit niya na ang lugar ay malaki, ang pagkasuklam dahil sa mga mahiwagang tubig at mahiwagang batuhan sa baybayin. Ang dalaga naman ay nagtanong tungkol sa kapatid na lalaki ni Humadapnon. Ipinahayag ni Humadapnon na ang kanyang kapatid na lalaki ay si Boyong Dumalapdap. Sa bahaging ito ng kwento, habang pinipilit ng dalaga na ibahagi ang kanyang betelnut at libakaw kay Humadapnon, siya ay tumawag sa iba pang mga dalaga. Ang mga dalaga ay nagmamadali palabas sa mga grupo. Mayroon isang malaking bilang ng mga maayos na dalaga at ipinahayag ni Dumalapdap ang sa kanyang kapatid kay Humadapnon ang kanyang pagkamangha sa tanawin. Hinimok ni Dumalapdap si Humadapnon na madali na pumasok sa biday dahil lahat ng diwata ay nagpakita. Patuloy na nagpapalakas ang kwento sa pagpapalakas ng kabas at saya habang si Humadapnon ay nagpapaligiran ng isang karamihan ng mga dalaga at prinsesa ng mga diwata. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay nila Humadapnon, sakay ng kanyang gintong biday, napadpad sila sa Tarangban. Ang Tarangban ay isa ng mga binukod. Nakita doon ni Humadapnon ang isang dalagang may kakaibang ganda. Nakita niya na siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga kababaihan doon. Nilapitan siya ni Lubay Hanginon, kilala rin bilang mahubok-hubukon, at tinanong kung bakit siya napadpad sa islang iyon at kung sino siya at ano ang kanyang nais. Sumagot si Humadapnon na siya ay mag-isang naglakbay at ipinakilala niya ang kanyang sarili mula sa kung sino ang kanyang mga magulang at kung ano at sino siya. Sinabi niya rin ang kanyang pakay sa kanyang paglalakbay at iyon ay ang hanapin ng kanyang mapapangasawa na pinili ng kanyang inang si Ginbitinan at amang si Burlakaw. Pagkarinig nito, inaniyaan siya ng dalaga na manatili o pumasok sa isla at doon ay magpahinga o kumain man lang. Ngunit, hindi pinaulakan ni Humadapnon at buong respeto siyang tumanggi sa paanyaya nito sa dahilan ng siya ay nagmamadali dahil may dapat pa siyang puntahan. Ngunit sinabi niyang pagkatapos noon ay maaari siyang bumalik at bumisita sa isla. Hindi nagustuhan ni Lubay Hangino ng kanyang tugon at siya ay nagalit kay Humadapnon. Si Humadapnon ay nangungulila at nangungulit sa kanyang nararamdaman para kay Lubay Hanginon. Habang si Dumalapdap ay nagbibigay ng payo at nagbibigay babala sa mga tradisyon at alituntunin ng kanilang kultura. Nakikipag-usap si Lubay Hanginon sa mga espiritu at humihiling ng tulong upang gawing totoo ang kanyang nararamdaman para kay Humadapnon. Subalit, mukhang hindi nakikinig si Dumalapdap at tila mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Humadapnon at Dumalapdap. Ang kwento ay nagsisimula sa isang pangamba ni Dumalapdap dahil sa pagkawala ni Buyong Humadapnon, isang mahalagang guro at bayani. Si Dumalapdap ay puno ng lungkot at pag-aalala dahil sa biglang pagkawala ni Humadapnon na nagsimula ang kanyang misyon na hanapin ito. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng mga mahuhusay na mga dalaga ng Tarangban
na pumunta sa bundok upang ilibing si Humadapnon. Habang hinahanap ni Dumalapdap si Humadapnon, nakakita siya ng sombrero nito na sumasayaw-sayaw, ngunit hindi niya nakita ang mismong katawan ng bayani. Si Dumalapdap ay nagpasya na hanapin si Humadapnon sa Tarangban at Kurundulan, subalit sa kabila ng kanyang paghahanap, hindi niya ito natagpuan. Sa kanyang paglalakbay, siya ay sinalubong ng mga magagandang alilang babae na nag-aalok ng kanilang pagmamahal at pagkiling sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ni Dumalapdap ang kanilang mga papuri at hiniling na huwag silang lumapit sa kanya. Ito ay tungkol sa mga pangyayari at pakipagsapalaran ng Buyong Humadapnon at Buyong Dumalapdap. Nagsimula ito sa pagkakaroon ng hiya si Dumalapdap dahil sa kanyang sinabi na hindi niya masyadong pinag-isipan. Napansin niya umurong ang mga dalaga pagkatapos niya humaling at nakita ito. Sa kabilang banda, si Humadapnon naman ay nagtanong kung nasaan ang isang mahalagang tao na biglang nawala. Si Buyong Humapdon, isang binata, ay nagpapakita ng pagiging maawain sa isang dalaga. Gayunpaman, nang magising si Lubay Hanginon, reaksyon niya ay pagtataka at pagkairita, pinuna ang taong nagpatawag sa kanya ng walang tamang asal o respeto. Samantalang sinusubukan ni Humapdon itago ang kanyang tawa o aliw sa sitwasyon. Iniisip ni Buyong Humapdon, kinikilala niya ang nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay, marahil ang pagkakaroon ng kahalagahan ng gintong bangka. Nang kung hindi siya naaalala ng kanyang kapatid na mas bata, maaaring nagresulta ito ng kanyang madaling mapasalag sa laban o madali siyang matalo. Tapos makarating na Humadapnon sa nayon, siya ay namangha dito. Una niyang naisip ay maghanap ng magagandang babae, ngunit siya ay narinig ni Uwa na kanyang sinisinta. At ito ay nagalit sa kanya at sinabing siya ay walang kwenta at tanga habang umiiyak. Agad naman sinabi ni Humadapnon na siya ay nagbibiro lamang at ito ay kanyang sinuyo. Hanggang sa sila ay magkaayos at si Uwa ay nakatulog na dahil dito. Lumabas si Humadapnon dahil sa kanyang mga narinig sa labas. Ang mga tao pala ay naalarma dahil sa narinig nilang iyak. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon na si Buyong Dumalapdap na isang dato na lumisan na sa nayon at isama si Humadapnon, ngunit si Humadapnon ay ayaw pang umalis dahil kay Uwa. Sila ay nag-usap dahil dito at makailang sandali pa ay nakumbinsi na din ni Buyong Dumalapdap si Humadapnon na lumisan na at tuluyan ng magpaalam kay Uwa at sinabi niya na maghintay lamang si Uwa at siya ay babalikan nito.